Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong lessons in life, guidance, at mga aral at gabay sa buhay pag-ibig ang ating mababasa or malalaman sa reading na ito. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Okay, meron tayong Page of Swords, Knight of Cups, Two of Wands, Judgment, Three of Swords, Justice, Nine of Pentacles, Strength card, and Seven of Cups. May Three of Swords dito. So, ibig sabihin, maaring nandiyan ka sa panahon ngayon or pwedeng nagdaan ka sa mga panahon na you are really heartbroken. Yung nagmahal ka pero sobra kang nasaktan. Yung minahal mo yung taong yun, pinagkatiwala mo yung sarili mo, binigay mo yung sarili mo, pero sa kabila ng lahat, hindi naman niya nasusuklian yung pagmamahal mo. Tapos ang nangyari kasi dito, siguro masyado ka nagpakatanga dun sa taong yun. Hanggang sa minsan, namulat ka na lang sa sarili mo na hindi pala tama yung ganun, na ikaw lang yung nagmamahal. Kaya sobra ka nasasaktan. Kaya maaring dito, ito yung strength card sobrang yung katatagan ng kalooban mo kasi nilagpasan mo yung mga panahon na yun. No, mahirap talaga kapag nandun ka kasi minsan araw-araw kang umiiyak, ang dami mong mga katanungan, ang dami-dami mong nagmahal ka lang naman, bakit ka nasaktan ng husto ng ganun? Hindi naman nasuklian kasi yung pagmamahal na binigay mo doon sa taong yun dahil maaring yung taong yun ay meron namang ibang mahal. Ang hirap ng ganun, diba? Hanggang totally naka-move forward ka na kasi dito Nine of Pentacles, ibig sabihin kahit single ka, maayos naman takbo ng buhay mo. Maari sa trabaho mo, naging maganda, o sa negosyo, o basta nag-focus ka sa sarili mo at maganda, you are doing well with your life. O palagi kong inaano yan na minsan talaga kapag nag-decide ka na to move forward, kapag nilet go mo na lang yung pain na yon at nag-move forward ka na sa buhay mo, kaya mo rin naman yan. Sa umpisa lang, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya, mga ganon-ganon, diba? Pero kapag nilet go mo na yung pain na yon, hindi ka na nag-hold back pa, at nagtatrust ka na lang kay God kung anong mangyayari pa sa'yo, sa inyo. If ever na kayo talaga at ma-realize niya one day, mabalik yan. Diba? Doon niya marirealize na, diba, yung pahalagaan ka sa mga pinakita mong pagmamahal sa kanya. Anyways, naging single ka, marami kang options in love kasi maraming
maraming humahanga sa'yo. No? Pero maaring hindi pa doon nakatuon. Hindi pa yun yung focus mo ngayon, hindi pa about love life. Then, makakamtan mo yung justice dito. Kasi yung taong yun, tsaka niya marirealize yung pagka-immature niya. Yung sabihin natin, yung nagawa niyang katangahan sa buhay niya. Napakawalan ka niya. Na ikaw yung nagmamahal, tunay na nagmamahal, pero ibinari niya sa iba. But this time, siguro, after ikaw, napakaganda na ng takbo ng pamumuhay mo, lalo ka kasi nagbo-bloom. Kapag ganun kasi na inalis mo na, nilet go mo na yung pain sa'yo at ipinaubaya mo na kay God o sa universe, mawawala na, magiging maganda na yung aura mo eh. Kasi mas focus ka sa sarili mo. At kung maganda yung aura mo, mas nagiging kang attractive. Kaya marami din yung mga, sabihin natin, nagkaka-interest or humahanga sa'yo. And that's the time that bumabaliktad ang energy. Habang ikaw pataas ng pataas yung vibrations mo, nagiging more na attractive ka, yung person mo ngayon binabalikan. Kaya dun niya nafe-feel yung kawalan mo. Dun niya nafe-feel yung panghihinayang sa'yo. Dun niya nafe-feel ngayon yung mga kakulangan niya. Kaya maaring yung person mo, kaya meron din ditong judgment, hindi lang para sa'yo, kundi sa kanya na rin. Na dun na, bigla na lang yan magigising, matatauhan na. Ikaw yung taong talagang nagmamahal sa akin pero pinakawalan ko or hindi ko pinahalagaan. Yung 2 of Wands dito is thinking of you, missing you. Yung Page of Swords dito, ayan din, thinking of you. Maybe replaying yung mga convo ninyo or maaring sa isip niya binabalik-balikan ng mga magagandang mga alaala sa'yo. Yan. At one day, itong person mo na to, although slow-moving energy to, ibig sabihin, kasi nakikiramdam sa'yo. Kasi baka mamaya mag-approach siya, magre-reach out siya, tas nandun pa yung galit sa'yo. 'Di ba? Pagtabuyan mo siya. Kaya nakikiramdam yan, pero gusto niya mag-reach out. Kasi yung naramdaman niya yung kawalan mo, doon niya na-realize yung binigay mong attention, pagmamahal, pag-aaruga sa kanya. Ngayon, yun yung namimiss niya. Since this is cup, so ibig sabihin merong emotions, merong damdamin. Kaya maaring yung person na yan, doon niya na-realize that ikaw talaga yung someone na tunay na nagpakita sa kanya ng pagmamahal or nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Kaya maybe tong person na to, na siya yung naging dahilan bakit naging heartbroken ka, siya yung naging dahilan kung bakit naging matatag ka, malakas ka sa buhay, siya yung naging dahilan kung bakit maganda ang takbo ng pamumuhay mo ngayon. At maaring lumapit yan sa'yo at humingi ng panibagong pagkakataon. It's up to you. It's always up to you to give this person another chance. I-prove yung sarili niya sa'yo this time, or it's up to you to patawarin na lang siya and just move forward with your life. Bottom of the deck dito, Page of Cups. Kaya siguro, meron ka pa ring feelings para sa kanya. Kaya maaari, ang kakalabasan nito, bibigyan mo siya ng another chance. Maaring ganun ang lumabas. O maaring ganun ang mangyari. Okay lang naman bigyan siya ng another chance, pero for as long as alam mo sa sarili mo kung paano na, 'di ba, na maging in control dun sa relationship na yun. Hindi ibig sabihin na kokontrolin mo siya, pero ibig sabihin is
alam mo na kung paano to set boundaries. Hindi yung ikaw lang na ikaw ng bigay again. Magiging one-sided na naman yun. Hayaan mo i-prove niya sa'yo na karapat-dapat siya muling bigyan ng another chance. Okay? Ito yung nakuha ko. Ayan. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Love never claims, it simply... Siguro, yung mga panahon na nagkalayo kayo, yun nga talaga yung time na na-realize niya. Yung space na yon, it allows you and that person to think, to feel kung ano ba talaga. At doon niya naramdaman at na-realize na ikaw naman talaga ang tunay na nagparamdam ng pagmamahal. Doon niya na-realize na ikaw yung taong gusto niya makasama. Kaya, kaya siya nagbabalik. Okay? So again, it is up to you to give chance or just forgive and move forward. Pero kapag meron ka pa namang feeling sa kanya, why not give another chance? Pero kapag yung ibang person naman na alam mo naman paulit-ulit na lang, ay ibang usapan naman po yun. No, paulit-ulit na lang, bibigyan mo ng patatawarin mo, tatanggapin mo, tapos ulitin na naman niya, tapos ganun na lang ng ganun, ay wag na po. Pero kung ito ay minsan lang naman kayo nagmahalan, nasaktan, at ngayon ay yun lang, bigyan mo siya ng chance, pero dapat hayaan mo munang i-prove niya sa'yo na karapat-dapat siya dun sa chance, sa one last chance na ibibigay mo sa kanya. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.